Mga kwentong pambata. Mga bayani ng kalusugan. Hoy, Harry! Halika rito! Tumulong kang maghandaan ng pananghalian! Denver, aalis na ako. Magkita na lang tayo mamaya. Sige, mamaya na lang. Grabe, gutom na talaga ako. Tumawag ang iyong inay mula sa ospital. Isang may sakit na pasyente. Emergency raw ito, kaya nagluto si Marie ng pansit ngayon. Gusto ko po ang mga ito. Teka, maghugas ka muna ng mga kamay mo. Ayusin mo at bago yon ilagay mo ang sapatos mo sa lalagyan sa labas. Lola, sige na po. Ang sabi ko, kilos na. Pakihiwa naman po itong carrots at sibuyas, Lola. Hinugasan mo na ba ito? Hinugasan mo na ba ang mga kamay mo bago mo inalis ang noodles? Lola, malapit nang kumulo ang noodles, kaya hindi ko na po kailangan maghugas. Naku, wag. Pakiusap, wag. Ha? Parang may narinig akong kung ano. Naku, wag. Pakiusap, wag. May kung ano ba akong naririnig? Ted, hiwain mo ang mga bell pepper. Idagdag mo ang chili sauce na nakuha ni inay nung isang araw. Naku, wag. Huminto kayo. Pakiusap, huminto kayo. Alam niyo ba kung anong ginagawa niyo? Ha? Sino ka ba? Ako ang diwata ng kalusugan. Halika kayo, kayong dalawa. Tingnan niyo to. Kadiri! Ano ba yan? Yan ay mga dumi. Mga mikrobyo at bakterya na naninirahan sa mga bagay sa paligid natin. Sa kusina, sa lamesa, sa karton, upuan sa banyo. Kahit hindi natin ito nakikita, ang mga ito'y laging nasa hanging nilalanghap natin. Kapag hawakan natin ang alinman sa mga ito'y mapupunta sa ating kamay. At kapag tayo kumain o kaya humawak sa ating ilong, mata o bibig, ang mga ito'y mapupunta sa ating katawan at tayo'y magkakasakit. Kaya kailangan nating maghugas ng kamay at paa kapag galing tayo sa labas. Siguraduhin nating nakatakip ang ating ilong at mukha kung tayo'y babahing o uubo. At siguraduhin maghugas ng kamay pagkatapos bumahing o umubo. Shh! Makinig kayo. Tawagin nyo na kaming mikrobyo, bakterya o kaya naman dumi. Nabubuhay kami sa mundo nyo. Nakatira kami sa bahay nyo. Ikalat ang sakit para ang tao'y magkasakit. Yun ang kasabihang pinangahawakan namin. Oh, hindi! May paraan pa po ba para mapigilan sila? Isang bagay lang ang makapipigil sa kanila. Ang mga sundalo ng kalinisan. Ang mga sundalo ng kalinisan? Tama! Ang mga bula ng sabon, ang gel at bula ng mga disinfectant, at mga sanitizer. Wow! Ang paghugas ng kamay ang pinaka-epektibong paraan para manatiling malusog. Pero may paraan ng paghugas ng kamay. Yung ginagawa mo, Ted? Naku, mali yun. Kailangan mong maghugas ng kamay na may sabon sa loob ng 20 segundo. Katulad ito, tingnan nyo. Harap at likod, hinalaki at daliri at yung pagitan. Mga dulo ng daliri at kuko, patayin ng mikrobyo para maging malinis. Ngayon, ulitin nyo. Harap at likod, hinalaki at daliri at yung pagitan. Mga dulo ng daliri at kuko, patayin ng mikrobyo para maging malinis. Pagkatapos, isara ang gripo gamit ang isang tissue. At buksan na ang pintuan gamit ang parehong tissue. At itapon ito. At kung walang sabon at tubig, ang sanitizer na ang bahala. Maghugas ng kamay tuwing gagamit ng banyo.
Bago at pagkatapos kumain ng kahit na ano, kapag galing ka sa labas, pagkatapos mong magsuot ng sapatos o pagkatapos mong gumamit ng kahit ano, gaya ng lapis, pandikit, laruan at iba pa. Pagbukas ng pinto, paghawak sa mga bagay sa mall, pagpasok at paglabas sa taxi. Laging gumamit ng disinfectant sa paligid tulad ng garden parks, hawakan ng pinto, doorbell para mapanatili itong malinis. Salamat, diwata ng kalusugan. Mag-iingat na kami ngayon sa paghuhugas ng kamay ng maayos. At lagi nyo ring tandaan na ibukod ang mga basura sa 3 lalagyan. Ang berde ay para sa mga pinagbalatan ng gulay at iba pang basura sa kusina. Ang dilaw naman ay para sa mga pwede pang mapakinabangan gaya ng karton, plastik at babasagin. At ang pangatlo, ang pula ay para sa mga kemikal na bagay gaya ng baterya, mga gamit na bumbilya o kaya mga panlinis o pandikit. Bakit naman? Dahil ang basura sa kusina ay pwedeng magamit na pataba. Para sa mga hardin, pero kapag ang baterya at kemikal ang inilagay sa lupa, ang lupa ay masisira dahil dito. Doon ito dapat sa mga espesyal na halaman na kaya ang kemikal. At saka, meron na tayong e-waste centers sa bawat syudad. Ano po yung mga yun? Yan ang mga espesyal na lugar para sa pagtatapon o pagre-recycle ng mga gamit na cellphone, laptop, tablet at ng kanilang mga accessory. Dahil lahat ng gadget ay naglalabas ng mapanganib na kemikal na dahilan ng matinding pagkasira ng kapaligiran at banta sa buhay. Kailangan niyong malaman kung saan ang center sa lugar ninyo at masigurong ang e-waste nyo ay doon lang mapupunta. Ang kalusugan natin at kalusugan ng mundo ay nakadepende sa atin. At ito'y hindi rin mahirap makamit. Ang maliit na hakbang na ito ay makapagliligtas ng milyong-milyong buhay. Kailangan lang itong pangalagaan ng mga tao. At kung kayo ay kasama sa mga ito, isuot nyo ito. Ang porselas ng mga bayani ng kalusugan para sa bayani ng kalusugan. Kung nasaan ang bayani, wala rin dong dumi, basura at bakterya. Ako'y bayani ng kalusugan, kaya maghuhugas ako ng kamay gamit ang sabon o sanitizer. At lilinisin ko ang lahat ng bagay sa bahay. At paghihiwalayin ko naman ang ating mga basura. At magtatanim tayo ng mga puno hanggang sa ating makakaya. Kami ang mga bayani ng kalusugan! At dahil dyan, ako ay aalis na. Ito ay mundo ninyo, hindi sa akin. Ang mundong ito ay inyong responsibilidad. Pwede ninyong piliin na makasisira sa kapaligiran, bakterya, sakit, o kaayusan sa kalikasan, kalinisan at kaayusan para sa bawat isa. Ang pagiging bayani ng kalusugan ay hindi lang dahil sa porselas. Isa itong komunidad na mga pinili ang maging responsable para sa mundo nila. Alam kong kaya nyo yan, pero kailangan nyo itong ikalat. At masigurong ang bawat tao ay magiging bayani ng kalusugan. Shusha! Kami ang mga bayani ng kalusugan! Ikaw naman! Sumali kayo sa amin! Iligtas natin ang mundo ngayon!